Tinanong ni Yun Yibang si Harusong kung nananaginip ba siya ngayon at nagkomento na, aba, ibang mundo na nga to. Napaisip siya kung bakit may babae sa laban. Biglang sumingit ang tropa niyang nakaitim, ano to, Women's March? Sumagot naman si Harusong, oo, updated kami sa current events. Nag-react yung tropa, edi ikaw na si Joan of Arc. Sabay sagot ni Haro, oy, bago na ba ang history? Ako na naman ang bobo pero matalino. Hindi nagpaawat yung babae, hindi ako babae. Sagot niya, matigas. Dito na sumugod yung lalaking nakaitim, tumahimik ka na nga, nag-uusap ang mga lalaki. Pero biglang lumundag si girl mula sa ulo niya at hinuli siya sa likod. Nagulat si kuya, hoy, lumilipad bata. Sumingit naman yung naka-gray, saan ka pupunta, missy? Sabay hablat sa buhok niya. May isang crew na nag-comment, ayos ah. May isa pang nagdagdag, natunan ko yan kay Erpats, lagi niyang hinihila buhok ni Ermats. Napakunot noo si ate, parang may issue pamilya mo, ah. Napamura yung lalaki, bakit ang dami niyong ipal? Tinignan siya ni ate, ikaw may pukana neto, di ba? Huwag ka lang tatanga-tanga dyan, tulungan mo ko. Samantala, chill lang si Suyan Kim habang may sinusulat. Napansin siya ni Haro, anong ginagawa mo? Nag-isip naman si kuya, ang bilis nga ni Harusong pero kulang sa lakas at tibay. Oy, tulong naman, ang dami nila. Sigaw ni Haro, si Suyan naman, ano mas malala? Yung laban niya parang street fight lang, walang proper combat techniques. Nagdesisyon na siya, okay, yung susunod na attack card, ibibigay ko kay Haro. Habang nagdodrawing siya ng portrait ni Haro, tinawag siya nito. Kung may attack card lang ako, kahit mababa stats ko, malaking tulong na yun. Biglang dumating si Kuza, sumugod habang sinisigaw, kaliwang kamay sis, kanang kamay tema, magkasama kami, sistema. Napakamot sa ulo si kuya, akala ko angas ng sistema. Bakit ang jologs tignan pag siya gumagawa? Well, time to get started. Si Suyan Kim naman, napaisip, kailangan kong tapusin tong level up quest. Sabay may lumabas sa quest window. Level up quest. Tukuyin ang mga negosyo sa South Gangbok. Mga reward. 2 greater level up cards para sa strength. 2 greater level up cards para sa speed. 2 superior level up cards para sa endurance. 1 greater random attack card. Napaisip si Suyan, paano ko nga ba malalaman ang mga negosyo nila? May lumapit sa kanya, anong ginagawa mo dyan? Bilasan mo. Ayoko nang magalit si Siok, papatayin niya tayo. Pag nahuli tayo, tapos na to. Tumingin siya sa isang batang nakaupo sa harapan niya. Napaisip si Suyan, ano bang pinaggagawa ng mga to? Samantala, si ate naman hapong-hapo na. Okay, bagbog na ako, mukhang tapos na rin to. Bigla siyang nagtanong, nasaan si Suyan? Saan siya pumunta? Napaisip siya ulit, bakit ko ba kasi sinalihan ang West Gangbok? Mas okay yata sa South Gangbok. Biglang lumitaw si John Joel Bang, rank 18 sa South Gangbok. Nakangisi, ikaw na, type kita. Si Saro naman, sayang, di kita type. Napatingin siya, pero mukhang mas malakas siya sa akin. Sabay sigaw ni kuya, mamatay ka na lang. Napaisip si Saro, kaya ko batalunin tong gagong to. Samantala, si Kuzo naman, nag-aalay sayaw sa tabi ng mga patay. Grabe, ganito pala ka-boring lumaban. Sobrang disappointed. Biglang dumating si yung ibang, rank 17 ng South Gangbok High, at sinapak si Kuza. Ako na mag-e-entertain sa'yo. Sabay introduce ng sarili, ako si Kuza El Diablo ng West Gangbok High. Napangiti si Kuza, perfect. Sakto, gusto ko ng one-on-one match. Dagdag pa niya, dapat lang, nagugustuhan ko na tong sitwasyon ko ngayon. Tapos tinignan siya ni yung ibang mula ulo hanggang paa, buwisit, ang pangit mo pala. Pero si Kuza, Dedma, gawa-gawa mo lang yan. Pero deep inside, kanji na, ang lakas niya. Tumingin si Kuza sa salamin, hindi naman average lukong naman ako. Napaisip siya, pero kaya ko batalunin to. Si Suyan Kim, sige, tingnan natin kung anong trip ng mga to. Napansin niyang ang laki ng gulo nila kanina. Ang dami nilang hanash na wag daw may maiwan dito. Kinuha niya ang isang bag, ano kayang meron dito? Pwedeng ito ang sikreto ng negosyo ng South Gangbok.
Bubuksan na sana niya nang maisip niyang, pero bawal maghalungkat ng gamit ng iba. Biglang sumulpot si Dong Yuang, rank 10 ng South Gangbok High, at hinatak siya mula sa likod. Hoy, lintik kang bata ka. Krimen ang pagnanakaw. Si Suyan, kailangan kong gamitin ang maximum capacity. Biglang natawa si Dong Yuang, ikaw pala si Tank Top Suyan Kim. Aba, nahuli rin kita. Napaisip si Suyan, punyeta, hindi ko inasahan ang attack mula sa likod. Sobrang nashok ako, di ko nagamit ang cards ko. Pero kalmado pa rin siya, okay lang to, ayusin natin to. Ding! Quest window, ginamit mo ang healing bean. Kinain niya agad, makakabangon ako at lalaban ulit. Pero si Dong Yuang, nakatawa lang, nagpapaka-hero ka ba? Tatayo ka pa. Si Suyan naman, paano kung madaganan ako neto? Diyos ko, kailangan ko ng finishing move. Pero bago pa siya makagalaw, hinatak siya pababa. Umupo si Dong Yuang sa kanya at pinaulanan ng suntok. Dong Yuang punches, sunod-sunod. Lumipat ang eksena sa South Gangbok High, kung saan tinanong ni Saek Kang kung kamusta na ang nangyayari sa underpass. Nandun dapat si Dong Yuang at yung kambal, di ba? Isang estudyante ang nagtanong, bakit, nag-aalala ka ba? Samabad ang isa pa, hindi ka dapat mag-alala, solid trio yung tatlong yun. Umiling ang una, hindi ako kinakabahan kay Dong Yuang at sa kambal, may iba akong pinuproblema. Biglang nagtanong si Foy Kang, ano bang laman ng bag na yan? Nandyan ba yung negosyo natin? Dahil pag napunta yan sa maling kamay, yari tayo. Biglang may dumating na mensahe mula sa mga nasa underpass. Tinanong ni Saek Kang, anong balita? Sumagot ang isa, madali lang, panalo tayo. Natawa si Jong Yulbang, seryoso ba sila? Akala ba nila may laban sila sa aming tatlo? Tumawa rin si Dong Yuang, grabe, inaatake nila ang South Gangbok ang hina naman nila. O nga pala, yung bag, wag natin hayaang mawala to. Wag nating galitin si Saek, kundi patay tayong lahat. Inabot niya ang bag kay Jong Yulbang, na tumanggo at sinabing, oo nga, importante to, ito ang bumubuhay sa negosyo ng South Gangbok. Napangiti si Jonil, buti andito tayo, kampante ako sa lakas natin. Biglang may sumabat, si Firen Kim. Kaya pala ang ingat nyo sa bag na yan. Pero teka, tingin nyo ba talaga tatlo lang kayo laban sa akin? Napakunot noo si Dong Yuang, ano ibig mong sabihin? Sabi ko nga, mahina kayo. Tingin nyo ba basta-basta na lang namin aatakihin ang South Gangbok nang walang kasamang surpresa? Lumapit siya, naniniwala ka ba sa himala? Biglang nag-pop up ang quest window. Normal card, mirror call. Lumabas ang tanong, ano ang nakikita mo? Naka-indicate sa card. Kapag hindi na kayang lumaban ng lahat ng crew members, ibabalik ang kanilang stamina at tataas ang ilang stats sa loob ng 1 minuto. Biglang naghil ang lahat. Sumigaw si Suyan Kim, mga ginoo, behold. Nag-flash ang quest window. Crew members, stats have increased. Mirror call card has been used. Napamura si Dong Yuang, anong ginawa nyo? Akala ko tapos na kayo. Napanganga siya, ito ba yung himala na sinasabi mo? Lumabas ulit ang quest window. Crew members, stamina has been restored. Hindi na nagpatumpik-tampak si Suyan Kim, ginamit ang mirror call at binugbog silang lahat. Isang estudyante ang napatanong, anong nangyari? Sabi nila babanatan nila si Suyan Kim, pero pati bag, wala na rin. Napakamot siya, mukhang natangay nila ang negosyo natin. Biglang sumingit si Saek Kang, tumawag kayo kay Yehan. Unang-una nating kailangang gawin, tanggalin si Suyan Kim. Nag-pop up ulit ang quest window. You have obtained South Gangbok High's business operations. Nag-utos si Saek Kang, tawagan si Yehan. Gera na to, at ang unang-unang dapat mawala, si Suyan Kim. Ano kaya ang sikreto ng negosyo ng South Gangbok High? Tanong ni Suyan Kim habang nakatitig sa bag. Bubuksan ba natin to? Sumabat si Harusong, syempre. Ano pa nga ba? Habang si Kuzo naman ay tumawa, exciting to, pre. Hinawakan ni Suyan Kim ang bag at nagtanong, asan zipper nito? Biglang nasabik si Harusong, buksan mo na. Buksan mo na. Buksan mo na. Napailing si Suyan Kim, oo na. Binubuksan ko na, chill lang kayo. Si Kuzo naman ay lalo pang na-excite, sige, anong laman yan?
Binuksan na ni Suyan Kim ang bag. Napaatras si Harusong at wo. Bomba ba yan? Napakamot si Suyan Kim, mga pain relief patch to. Napakunot noo si Harusong, ano yun? Kinuha ni Suyan Kim ang isa at binasa ang label, sabi rito, pang-alis ng sakit. Napalabi si Harusong, di ba yun yung dinidikit sa katawan ng matatanda? Tumingin siya kay Kuza, wait, ganito sila kumikita. Pain relief patches. Akala ko drugs o kontrabando. Napaisip bigla si Suyan Kim, baka naman grabe yung natamo ni Saek kaya kailangan niya to. Tumingin siya sa patches, baka naman ginagamit niya to para magising kapag inaantok siya. Napahampas sa noo si Kuza, so ibig sabihin, ang buong negosyo nila ay energy patch ni Saek Kim. Wait lang, sabat ni Suyan Kim. Paano sila kumikita dito? Biglang lumiwanag ang mata niya, alam ko na. Pinipilit ni Saek Kang yung mga matatanda sa tour bus na bilhin to. Ayaw silang pababain hanggat hindi bumibili. Napailing siya, dapat naisip ko na agad, mukha pa lang ni Saek, mukhang may tinatago na. Tumango si Kuza, grabe to. Pati senior citizens ginugulangan nila. Biglang napansin ni Kuza ang isang label sa patch, wait, may nakasulat dito, fentanyl. Napakunot ang noo niya, hindi ba opioid yan? Oo, sagot ni Kuza. At delikado yan pag maling paggamit. Pangmatinding sakit to, hindi laruan. Napakamot siya sa ulo, mukhang may doktor silang kasabwat at pinapasa nila sa estudyante para pagkakitaan. Wait, paano mo alam lahat yan? Tanong ni Harusong. Sumagot siya ng walang kagatol-gatol, ewan ko, basta daming alam ng nanay ko sa ganitong bagay. Napatingin ulit si Suyan Kim sa bag at napailing, Saek Kang talaga. Kaya pala ang shady ng mukha niya, may tinatago palang ilegal. Biglang nag-pop up ang quest window. You have identified South Gangbok's business operations. Level up quest complete. Napabuntong hininga si Suyan Kim, at least, hindi siya nambubuli ng matatanda. Oh wait, oo nga pala, ginagawa niya yun. Nag-pop up ulit ang quest window. Rewards received, greater level up card strength, greater level up card speed, greater level up card endurance, greater random attack card. Lumipat ang eksena sa Bobsam Internet Cafe sa East Gangbok High. Nakatambay si Yi Han, ang pinakamalakas sa East Gangbok High, nang biglang dumating si Saek Kang. Tumingin si Yi Han sa kanya, anong sadya mo? Napangisi si Saek Kang, mukhang alam mo na ang balita, Nagtaas ng kilay si Yi Han, anong balita? Di ko get sinasabi mo. Ngumisi si Saek Kang, si Suyan Kim. Nakuha niya ang mga gamit natin. Napailing si Yi Han, well, at least di ko na kailangang ipaliwanag pa, no? Tumayo siya, mukhang kailangan nating gumanti. Kami sa East, kayo sa South. Pakiulit nga, napataas ang kilay ni Yi Han kay Saek Kang. Utos ba yan? Seryoso ka ba ngayon? Napangisi siya at tumagilid ang ulo, alam mo bang ikaw ang ninakawan dito? Tahimik na ngumisi si Saek Kang. Parang may gusto ka sa akin, Sino yun? Napangisi si Yi Han. Simple lang. Kapag inatake namin si Suyan Kim para sa iyo, bibigay mo sa amin ang parte ng South Gangbok. Naningkit ang mata ni Saek Kang. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magpanggap na di mo gets, sagot ni Yi Han. West Gangbok mukhang masyadong mabigat para sa'yo. Kaya mag-alyansa tayo, bigay mo sa amin ang Southeast, tapos bahala na kami kay Suyan Kim. Sandaling natahimik si Saek Kang bago sumagot, okay, fine. Tumaas ang kilay ni Yi Han. Aba, ang bilis mo namang pumayag. Galit na galit ka na ba? Napangisi si Yi Han, pero pakinggan mo to, pag pumalpak ka rito. Papatayin kita. Naglaro ang isip niya. Kapag nag-clash ang West at South Gangbok, panalo ako. Kailan kayo gagalaw? Tanong ni Saek Kang. Dapat sabay tayong umatake. Ngumisi si Yi Han, hindi mo pa rin ba gets paano ako gumalaw? Simula na to ngayon. Aba, gumaganda takbo ng plano ko, naisip niya. Naglalakad pa uwi si Suyan Kim at napabuntong hininga. Ang haba ng araw na to. Buti na lang talaga may mirror call card ako, kundi wasak na kami ng South Gangbok. Napakamot siya sa ulo. Sayang lang, isang buwan ko pang di magagamit yun.
Habang naglalakad, napaisip siya tungkol sa lakas ng South Gangbok. Paano ko gagamitin tong business operations nila laban kay Saek Kang? Binuksan niya ang quest window at tumitig. Sino kaya ang dapat kong i-level up ngayon? Ako na lang kaya. Technically, kasama naman ako sa crew, di ba? Tumingin siya sa sarili niyang stats. Ang dami ko ng malalakas na card pero sa laro. Mas epektibo kapag balance ang party. Napatingin siya kay Haru Suyong. Kung ilagay ko lahat ng strength at endurance sa kanya, baka maging halimaw to. Napaisip siya ulit. Kung bigyan ko siya ng attack card, baka unstoppable na siya. Bigla niyang naalala ang huling attack card, Sistema. Grabe yung epekto noon kay Kuza, parang nag-evolve siya. Napatingin siya kay Kuza, na ngayon ay parang action star. Siya na lang ulit kaya ang bigyan ko ng cards. Bago siya makapagdesisyon, biglang nagring ang phone niya. Suyan Kim. Sigaw ng nasa kabilang linya. Nagpatindig balahibo ang boses. Tanjina, may emergency. Napahinto siya. Ano na namang gulo to? Ano na naman tong emergency na to? Napakamot sa ulo si Suyan Kim. Inaatake tayo ng East Gangbok. Sigaw ng nasa kabilang linya. Ba't biglang umatake si Yihan? Di ko rin sure, pero mukhang may deal sila ni Saek Kang ng South Gangbok High. Napamura si Suyan Kim. Anong lakas ng loob nilang lumusab ng biglaan? Pare, di namin kaya yung advance party nila, yung mga dati nang umatake sa atin, mas lumakas pa. Sumeryoso si Suyan Kim. Sige, pupunta na ko dyan. Sino bang humaharap sa kanila ngayon? May isang dumating na. Sino? Si Hang Dongli. Rank 4 ng West Gangbok High. Napakamot si Suyan Kim. Siya, sana kayanin niya. Samantala, Hang Dongli ay nandidiri sa surprise attack na to. Ano bang plano natin dito? Tiningnan niya ang paligid, Jinsu Jiang ng Sojin High, Minshan O ng Doden High, at Maniwu ng Jog ang Tech, lahat sila bagsak na. Ang hirap buuin ng alliance natin tapos ganito lang. Walang ibang choice, kailangan nating ipaglaban to. Biglang sumulpot si Dishon Huang, rank 14 ng East Gangbok High. Anong drama mo dyan? Sabay suntok sa mukha ni Hang Dongli. Alam mo namang mahina ka, di ba? Sunod-sunod ang banat niya. Mas mahina ka pa nga sa mga yan eh. Sabay hampas ulit. Napahawak sa tiyan si Hang Dongli. Siya, ang sakit nun ah. Pero hindi pa tapos si Dishon Huang. Tinadyakan pa siya at napahiga. Ba't ganyan ka? Rank 4 ka diba? Pero mas mahina ka pa sa mga natalo namin. Dumura sa lupa si Desong Huang. Nakakahiya ka. Tumawa siya ng masama. Rank 4 ka daw. Mas malakas pa sa'yo yung mga basurang natalo namin. Siya, West Gangbok ka pa. Sabay apak sa mukha ni Hang Dongli. Wala kang kwenta. Nakakahiya ka. Napatingin siya sa iba. Kuza, El Diablo, rank 2, Hajingu, rank 3, pati Har Usong, rank 5, na bago pa lang, lahat sila may silbi sa crew. Siya lang ang wala. Siya, ako lang talaga yung basura dito. Tama na yan, pre, sabat ni Jin Park. Kunin mo na lang phone niya, tatawagan natin si Suyan Kim. Natahimik si Hang Dongli. Punyeta, wala talaga akong kwenta. Habang nakahiga siya sa sahig, nagpipigil siya ng luha. Wala akong ambag sa West Gangbok High. Jin Park, Suyan Kim. Ikaw ba to? Suyan Kim, sino to? Bakit mo hawak phone ni Hang Dong? Nagising bigla ang pakiramdam ni Suyan Kim. Siya, may mas malaking problema to. Habang tumatakbo ng ubod ng bilis si Suyan Kim, nagkomento si Jin Park, ang bagal mong umintindi. Hindi mo ba gets kung bakit hawak namin tong phone? Nilinaw niya, kinuha namin to kasi bagsak na yung tropa mong si Hang Dong. Kung curious ka, pwede kang dumaan mamaya para makita mo kung anong nangyari dito. Pero mula ngayon, East Gangbok na tong lugar na to. Dagdag pa niya, kami ang nagsimula ng gyera na to, kaya kukunin din namin ang isang binti ng tropa mo bilang konting souvenir. Sabay baba ng tawag, Nina si Suyan Kim. Binabaan ako. Galit na galit siya. Hahabulin ko yang mga to. Biglang lumitaw ang quest window. Ang crew member mong si Hang Dongli ay puno ng determinasyon. Ang potential niya ay sumisirit pataas. Napakunot ang noo ni Suyan Kim. Ano tong notification na to? Congrats! Naabot na ni Hang Dongli ang peak ng potential niya. Ang galing niya. Ano bang nangyayari dun?
Habang naguguluhan pa siya, may bagong update sa quest window. Dahil sa paggising ng potential ni Hang Dongli, special reward unlocked. Samantala, iniutos ni Jin Park kay Di Song Huang na tapusin na si Hang Dongli. Stamina ni Hang Dongli, fully restored. Biglang umatake si Di Song Huang, sumugod ng suntok. Ano, ba't ka may hawak na kahoy? Congrats! Nakuha mo ang exclusive attack card ni Hang Dongli. Skill, tulang lahat ng gamit, kayang-kayang hawakan ng madali. Depende sa gamit, tumataas ang lakas mo. Tumingin si Hang Dongli sa hawak niyang piraso ng kahoy. Ano to? Tulang skill activated. Gumamit ng kahoy para umatake. Pinaghampas niya si Di Song Huang gamit ang piraso ng kahoy. Napangiwi si Di Song Huang. Ano yun? Bakit parang ang sakit niyan? Kahoy lang yan ah. Pero biglang tumayo ulit si Hang Dongli. Oo, mahina ako. Oo, wala akong gaanong laban. Pero magiging malakas din ako. Napaawang ang bibig ng mga tao. Ha! Nagpatuloy si Hang Dongli. Alam kong di ko kayang maging pinakamalakas. Hindi ko rin inaasahang maging up tulad ni Nakuza o El Diablo. Pero isang bagay ang sigurado. Hinubad niya ang jacket niya at inilagay ang dalawang daliri sa kanyang noo. Ako si Hong Dong Eyebrows Lee. Napailing si Jin Park. Tapos ka na ba sa monologue mo? Para kang nag-on-man stage play. Sa tingin mo ba, kaya mong talunin kaming lahat? Biglang sumingit si Doyo King. Fringy mong hayop ka, sabay dating ni Hajen Gu, rank 3 ng West Gangbok High. Napakunot ang noo niya. Ano yung fringy? Napaisip siya sandali bago tumingin kay Hang Dongli. Hindi naman. Sa totoo lang, bilib nga ako sa kanya. Medyo impressive. Nagkatinginan sila ni Doyo King. Ba't ka nandito? Umiling si Hajen Gu. Grabe, nagmamadali akong pumunta rito. Pero nakalimutan kong magdala ng lighter. Sabay kuha ng sigarilyo at kinagat ito sa labi. Pasilaban naman. Tiningnan siya ng mga tao. Ba't naman namin gagawin yun? Nagkibit balikat si Hajen Gu. Hindi naman kayo. Tawagin niyo si Yihan. Siya na lang magpapailaw ng sigarilyo ko. Sabi ko na nga ba napailing si Deong Huang, tinitigan si Hyongdong Lee. Kahoy lang yan, tol, sa tingin mo, sapat na yan para mapabagsak ako. Lumapit siya, sinaman ng tingin si Hyongdong Lee, hindi mo ba ako kilala? Ako si Deong Huang, ang tangke, sabay sugod, parang tren na wala ng preno. Oo na, nagulat mo ako nung una, dagdag niya, pero ngayon, alam ko na ang diskarte mo, iiwasan ko lang yung mga hampas mo sa ulo, tapos, sabay bigwas ng suntok kay Hyongdong Lee. Ang layo mo sa level ko, pang-iinsulto niya, akala mo ba, may na-achieve ka sa maliit na kahoy na yan? Tol, hindi sapat yan para matalo ako. Samantala, habang hinahabol ang hininga sa kakatakbo, naiinis si Suyan Kim, putek, wala bang bike dito o kahit skateboard man lang? Napahinto siya saglit kahit nagising ang potential ni Hyongdong Lee, kung mababa naman talaga base stats niya, wala rin yun. Naisip niyang malabong manalo si Hyongdong Lee laban kay Di Qian Huang, ano bang nangyayari doon? Biglang may lumabas sa quest window. Isang pagbabago ang naganap sa isang miyembro ng crew mo. Napakunot noo siya, ha? Anong meron? Tumataas ang stats ni Hyongdong Lee. Biglang lumabas ulit ang notification. Nakapili siya ng bagong sandata. Nagbago ang stats niya base sa weapon na hawak niya ngayon. May dinampot si Hyongdong Lee mula sa lupa, ano bang nangyayari dito? Nag-announce ang quest window. Hyongdong Lee activated to all ang skill, gamit ang Tambucho. O, sige, ani Hyongdong Lee, sabay ikot ng hawak niyang Tambucho, laro tayo. Binanatan niya si Di Qian Huang gamit ang bakal na Tambucho. Napamura si Di Qian Huang, ano to? Gago, daya yan, armas yan. Hinahabol niya ang hininga habang nakahiga sa sahig, pero alam mo, wala na akong pake. Napapikit siya sandali, kahit madaya, kahit ano, basta di ako maiwan sa lahat. Habang nakasalampak siya sa lupa, napaisip siya, shit, dalawa pa sila, dapat matulungan ko si Hajen Gu. Pero wala na siyang lakas, kailangan kong kumapit. Samantala, natawa si Jin Park, grabe, ang saya nito. Ba't pa ako nag-alala? Sabay hubad ng damit, handa na sa laban. Sa kabilang banda, nilampaso ni Hajen Gu si Dojo Kang, sinabunutan pa, tol, pasensya ka na ha,
pero mas lalong hindi magiging masaya tong gabi mo. Nilakasan niya ang boses, seryoso, di niyo ba kilala kung sino si Ha Jin-gu? Biglang sumugod si Jin Park, sinuntok siya, siguro na-disappoint ka nung huli tayong nagharap no. Isang surprise punch lang, bagsak ka na agad. Lumapit siya kay Ha Jin-gu, hinawakan ang kwelyo nito, pero ngayon, iba na. Ipapakita ko sa'yo kung gaano na ako lumakas. Sabay sunod-sunod na suntok, paano mo nakuha ang lakas ng loob na ambush inakuha? Ano, masakit? Hinayla niya si Ha Jin-gu, sinapak ulit, mas malakas na ako ngayon. Pero nanatiling kalmado si Ha Jin-gu, hindi ko kita Bigla siyang gumanti, hinawakan ang mukha ni Jin Park. Napanganga si Jin Park, ano to? Anong nangyayari sa unggoy na to? Napakapit siya sa tiyan niya, hindi ko gets, anong nagbago? Sa huling bugzo ng lakas, sumuntok ulit si Jin Park, pero biglang. Critical hits, ribs broken. Napamulagat siya, teka, bakit ako ang nabasag? Hindi to ang plano. Bumagsak siya sa lupa, napahawak sa tadyang niya, ganito ba ako matatapos? Biglang dumating si Yihan at tinadyakan palayo si Jin Park. Buti naman dumating ka na. Sigaw ni Ha Jin-gu. Siyempre naman, sagot ni Yihan, nakapamulsa pa. Tinignan niya si Jin Park, napailing, gaya ng inasahan ko, mahina ka pa rin, pero kaibigan kita. Nilapitan niya si Jin Park at sinabing, ano bang karapatan mong golpihin siya ng ganyan? Napansin ni Ha Jin-gu ang mga kasama ni Yihan, oh, grabe, ang dami mong bitbit ngayon ha. Siyempre, sagot ni Yihan, andito kami para durugan ka. Wala pa si Suyan Kim, no? Tanong ni Ha Jin-gu, umiling si Yihan, wala pa, kaya tatapusin na natin to agad. Sinipat ni Yihan ang grupo, first time kong makasalamuha tong action team, na to, bago ko lang tinrain yang mga yan. Nagsindi ng yosi si Ha Jin-gu, sumimangot, manahimik ka na lang at sindihan mo tong yosi ko. Tumawa si Yihan, ang angas mo ha. Malapit ka nang mapaluhod sa bagbog. Tumingin siya sa team niya, oh, anong hinihintay nyo? Hindi masisindihan yang yosi niya kung tatayo lang kayo dyan. Samantala, tumayo si Hyungdong Lee, siniko ang likod ni Ha Jin-gu, tara na. Ako na bahala rito. Tumakbo si Ha Jin-gu at sinapak si Jung Chi-choi, tapos, sumugod kay yung Xiu Jiang, so kaya mo pala binuo tong team na to. Bigla siyang lumiko at binanatan si Bayamso Zero, ang goal niyo. Talunin ang top dog ng bawat high school, tama. Napakunot noo si Bayamso Zero, ano raw? Talunin ang top dog. Tinuwanan siya ni Ha Jin-gu, sa totoo lang, ni hindi pa kayo malapit sa level namin. Napailing si Yihan, hindi, mas tama sigurong sabihin na si Bayamso Zero lang ang sobrang lakas dito. Tumawa siya at tumingin kay Bayamso, alam mo ba kung gaano kahirap makipaglaban sa mga tulad nila? Tumawa lang si Bayamso, tingnan na lang natin kung tatagal kayo. Sa kabilang banda, nasa call pa rin si So-hyun Kim, tapos biglang sumingit si Hyungdong Lee, nandito na si Yihan, at may dala siyang bagong action team niya. Dagdag pa niya, andito na rin si Ha Jin-gu, nakikipagsuntukan, pero mukhang malalakas tong mga bagong tauhan nila. Action Team. Anong klaseng pangalan yan? Napataas kilay siya, Tanjina, yan na yata ang pinakatangang pangalan na narinig ko. Ano to, mga superhero? Tapos, napangisi siya, anyway, padating na ako, bahala na kayo dyan, pero cheer nyo naman ako kahit papano. Sige, gets ko na. Sagot ni Hyungdong Lee, sabay tingin kay Ha Jin-gu, tara na, ikaw naman. Biglang sumabat si Suyan Kim, hoy, hindi siya ang tulungan mo. Doon ka kay Ha Jin-gu at suportahan mo siya. Napabuntong hininga si Suyan Kim habang patuloy sa pagtakbo, ilang kilometro na to. Pero ang layo ko pa rin. At this rate, baka tapos na ang laban bago pa ako makarating. Napaisip siya, buti na lang nandyan si Ha Jin-gu. At least may humaharang sa East Gangbok crew, pero mukhang seryoso tong action team na to. Napahinto siya saglit, wala na bang ibang paraan? Tumayo siya, huminga ng malalim, meron. May magagawa ako. Samantala, pinanood ni Yihan si Ha Jin-gu, ngumiti, impressive ka pa rin, Ha Jin-gu. Napatingin siya sa team niya, pero proud ako sa inabot ng action team ko.
Nagkibit balikat siya, grabe, napagod niyo ang legendary Hajengu ng West Gangbok High. Hindi ko naman in-expect na matatalo niyo siya, dagdag niya, pero ang goal natin. Mapagod lang siya, at mission accomplished. Tumitig siya kay Hajengu, alam mo, bakit hindi ka nalang lumipat sa East Gangbok High? Ngumisi siya, sabihin mo lang kung anong terms mo, tatapatan ko. Kung magsasama tayo, pwede nating palakasin pa ang action team, sino may alam. Baka balang araw, matibag pa natin ang North Gangbok. Napailing si Hajengu, tapos tinapat ang yosi sa bibig niya, edi sindihan mo muna to bago mo ako kumbansihin. Biglang sumugod si Apjang, simulan natin ulit to. Napangiti si Yehan, action team. Bugbugin nyo yan hanggang mawalan ng malay. Tumingin siya kay Hajengu, pag napagod nyo yan, panalo na tayo. Tumango si Siujeng, gets ko na to. Samantala, nakatitig si Suyen Kim sa quest window, alam ko na. May paraan para matulungan ko si Hajengu kahit malayo ako. Napangisi siya, iniisip na, eto na yun, ang level up cards na nakuha ko kamakailan. Walang pagdadalawang isip, ginamit niya lahat ng level up cards, nag-flash ang quest window. Lahat ng level up cards ay i-apply kay Hajengu. Napakamot sa ulo si Siu, hoy, Hajen, ano bigla ang ginagawa mo? Napakunot noo siya, at ano na namang attack card to? Walang patumpik-tampak, nagsimula ulit silang magbasagan ng mukha. Biglang may notification ulit sa quest window. Hajengu ay gumamit ng Kisei fighting method. Napailing si Yehan habang nanunood, so ginagamit niya ang Kisei fighting method. Iniisip niya kung sino nag-develop ng teknikang yun, naalala niya, isang dating miyembro ng Spanish Special Forces, isang halimaw na nag-aral ng iba't ibang martial arts. Ang Kisei fighting method, isang close quarters combat technique, ginawa para sa street fights at totoong rambulan. Humalukip-kap siya, pinag-aaralan ang galaw ni Hajengu, ang labang to, hindi umaasa sa kahit anong armas, kasi mismong katawan mo na ang sandata. Ang katawan ng tao, siya ang og na weapon. Napangisi si Hajengu, tumitig sa action team niya, ang goal ko. Gusto kong talunin natin ang top dogs ng Gangbok. Sabay bawi ng sinabi niya, pero putek, hindi nyo nga ako matalo, Napatawa siya, pasensya na, pero mas malakas sakin si Suyon Kim. Samantala, hindi makapaniwala si Suyon Kim, nakatitig sa quest window, ano bang nangyayari dito? Napakamot siya sa ulo, parang may mali. Napatingin siya sa level up cards na ginamit niya, sigurado akong ginamit ko lahat kay Hajengu. Pero bakit parang hindi naman tumaas ng husto ang stats niya? Napaisip siya ng malalim, hindi kaya, hindi gumana ang cards. Tumingin siya ulit sa stats ni Hajengu, tapos napamura sa loob-loob niya. O baka naman kasi, putek, halos lahat ng stats niya S-rank na. Napaisip si Suyon Kim, kailangan pa ba ni Hajengu ng mas maraming cards para mag-rank? Tango siya sa sarili, may sense nga. Pero bigla siyang napasok, wala akong oras sa kalokohang to, kailangan kong makarating doon agad para tulungan si Hajengu. Sabay takbo ulit, parang wala nang bukas, habang tumatakbo, naisip niya. May card ba na nagbibigay ng teleportation? Sana meron. Hintayin nyo lang, Yehan at Hajengu, konting tiis pa. Samantala, nakipagsabayan si Hajengu kay Siujang, sabay banat. Si Suyon Kim papunta na. Sumugod din si Jong Tichoy, sumalaksak kay Hajengu, pero mabilis siyang nakabawi. Habang nakikipagpalitan ng suntok, biglang may sumagi sa isip niya. Teka, bakit parang sanay ako dito? Alam ko ba talaga tong teknikang to? Parang matagal na niyang alam gamitin yung galaw, parang ilang taon na siyang nagboboxing, kung ganito rin lang, kaya ko nang talunin tong si Jong Choi. Sapak sa mukha, wala akong pake basta panalo. Sabay tadyak, tinignan niya si Jong Tichoy, loko ka, maling tao ginulo mo. At umatake ulit. Biglang sumali si Yehan, nakangisi habang bog. Suntok sa ulo ni Jong Tichoy. Ang sarap ng hampas sa ulo mo, gago. Napaisip siya, bakit nga ba hindi pinapayagan tong mga galawan sa mga torneo? Sabay sagot sa sarili, kaya nga ako naban dati. Napansin ni Hajengu, hindi na masyadong nakataas ang guard niya.
Pero sa di niya inaasahan, sinubukang tamaan ni Jong Choi ang sentido niya. Ano to? Gago, tinamaan ako. Pero bakit nakatayo pa rin ako? Nararamdaman niyang lumakas ang tibay ng katawan niya. Nagkomento si Yi Han, ang kisa fighting method. Oo, useful sa tunay na laban, pero hindi yan uubra sakin. Napakapit si Ha Jin-gu sa ulo niya. Putek, hilo ako, hindi pwedeng malayo ang laban. Kaya tumakbo siya papalapit, sabay tadyak, hyper close quarters combat. Ganito na lang to. Ang problema, mahahaba ang legs ni Yi Han. Tinadyakan siya palayo. Napailing si Yi Han, ang laban hindi lang lakas at tibay, kailangan din ng balance. Napangisi siya, kahit ganun kabilas sumugod ang toro, matador pa rin ang panalo. Sabay abante ulit, sige, tapusin na natin to. Pero bago pa siya makakik, biglang sumulpot si So Hyun Kim, hinawakan ang paa niya at binagsak siya sa lupa. Isang malakas na suntok, sa mukha ni Yi Han. Pero napakunot noo siya, pero gago, suntok sa baba. Anong plano mo, magpatawa? Hindi mo lang matanggap na talo ka na, no? Biglang nagsalita si Ha Jin-gu, talo ako. Anong sabi mo? Muling nagsalita si Ha Jin-gu, walang halong arte, wala nang palusot, talo ako ngayon, pero sa susunod, hindi na. Hinatak niya ang shirt niya, hinubad, at tumayo sa harap ng laban. Pero ngayon, ako naman ang lalaban. Yee, si Yi Han pala to. Ani Suyan Kim, habang nakangisi. Tingnan mo nga kung sino ang dumalaw. Akala ko tapos na tayo dati Pero ngayong round na to, sigurado siya ang mananalo. Lalo na't may backup siya, ang tank top legend na si Suyan Kim. Tingin niya, bagbog sarado si Yi Han sa huling suntok na tinanggap nito. At ngayong hawak niya ang alas, may tsansa na siyang manalo. Di na to katulad ng dati. Sabi niya, habang kunwari pang inaayos ang strap ng damit niya, feeling champion na agad. Si Yi Han naman, kalmado lang, pero sagot niya, aba, ibang-iba nga ngayon. Ano bang meron? Biglang dumating ang ilang tropa niya, hihingal-hingal pa. Sorry boss, na late kami. Sabi nila, si Yi Han, chill lang, sinindihan ang yosi at ngumiti. Aba, kompleto na tayo. Si Suyan Kim, litong-lito na. Ano to? Bakit parang dumami bigla ang tao? Dumating na pala ang buong puwersa ng East Gangbok. Isang banat pa ni Yi Han, akalain mong hahayaang kita na one-on-one lang. Gusto mo palang pag-isahin ang Gangbok, pero puro rumble lang alam mo. Walang diskarte, puro santukan lang. Sabay may tawag, si Hang Dong-li. Pare, mukhang delikado tayo dito. Dugtong pa ni Yi Han, sakto lang narinig ko, papunta na si Sae Kang at mga tauhan niya. Mukhang babawi sila sa atin. Ha, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Suyan Kim, kinakabahan. E di gumalaw na rin si Saek, sakto sa schedule. Ganyan ang totoong gyera ng gang. Di mo alam kung sino ang ta-trader, sino ang kakampi. Kaya ikaw, di mo pa alam kung anong gulong pinasok mo. Tumawa siya at seryosong nagtanong, pero bakit nga ba kita pinagpapaliwanagan? Sabay ngiti ng demonyo, kasi ngayong araw, buburahin namin sa mapa ang West Gangbang High. Plano nilang tanggalan si Suyan Kim ng isang braso o binti, para wala nang balak bumuo pa ulit ng grupo. Aba teka, pag-usapan natin to, biglang sigaw ni Suyan Kim. Ano na naman yang deal mo? Sagot ni Yi Han, hayaan nyo kaming umalis, kapalit nito. Iniabot ni Suyan Kim ang isang bag. At ano naman yan? Nasa loob niya ng susi sa negosyo ng South Gangbok High. Pag nagamit mo ng tama, pwede mong guluhin sila ng todo. Sige, kunin nyo na to at palayain nyo kami. Ngumisi si Yi Han, Sok, akala mo ba susundin kita? Bakit ko gagawin yun? Tanjina, edi kunin mo. Pero kung hindi mo ako papayagang umalis, abo lang ang matitira dyan. Sabay sindi ng lighter. Tumawa si Yi Han. Ayos, may utak ka rin pala kahit papano. Bitawan mo yang bag at lumayas na kayo. Utos niya. Samantala, sa kabilang banda, naglalakad si Sae Kang kasama ang tropa niya. Boss, may tawag galing kay Yi Han. E di sagutin mo, utos niya. Nang sinagot, biglang nagsalita si Yi Han. Pare, nagbago na isip ko. Hindi ko na pala titirahin si Suyan Kim. Napakunot ang noo ni Sae Kang. Ha,
Anong trip mo? Simple lang, sagot ni Yehan, nakangiti. Kapalit ng buhay niya, binigay niya sa akin ang mahiwagang bag na yon. Yan ang binibenta ko, sigaw niya, mayabang pa. Akalain niyong hindi ako ganito ka-hardcore. Sabay taas ng kilay. Pero aba, nakakabilib kayo ha. Mukhang marami tayong dapat pag-usapan. Putek, nasaan ka ba? Lipat ng eksena sa West Gangbok High. Si Suyan Kim, nakatungo, mukhang napagtripan ng tadhana. Pasensya na, mga tol. Hindi ko akalaing ganito ako mabubugbog. Huminga siya ng malalim at inamin ang totoo. Tama si Yehan. Mali tayo. Akala natin madali lang buuin ang gangbok pero mali. Sobrang mali. Okay lang yan, sagot ni Kuza, palakas loob. At least buhay pa tayo, at walang teritoryong nawala. Ang importante, natuto tayo. Tumanggaw siya, kaya simula ngayon, hindi na tayo bara-bara. Kailangan natin ng utak sa laban. Biglang sumabat si Harrison, wala namang matalino sa atin. Mga bobo tayong lahat. Natawa si Suyan Kim. Tama ka, pero kung meron mang pinakamatalino sa atin, si Hangdong Lee yun. Kaso pang loob lang lakas niya, hindi pangyera. Si Hangdong Lee naman, pakamo sa ulo. Wala akong kilalang strategist, teka, correction, meron pala. Isa lang, ang Sun Tzu ng panahon natin. Napatingin ang lahat sa kanya. May ganun pala. Oo, meron tayong isang ganyang tao sa gangbok. Ang batang kapatid ni Jin Jiang, yung dating second in command ng God Dog. Maraming grupo ang nagtangkang kunin siya, pero laging bigo. Lone Wolf kasi, napanganga si Suyan Kim. Wow, parang anime. Slight exaggeration lang, dagdag ni Hangdong, pero ganyan ang sinasabi ng lahat tungkol sa kanya. Biglang may lumabas na quest window. Level up quest created, recruit the strategist. Si Suyan Kim, parang kiniliti ng swerte. Pag nakasama natin to, literal na magiging atin ang mundo. Lumabas pa ang isa pang prompt, reward, 2 superior level up cards, strength at speed. Hala, may bonus pa. Sigaw niya. Tara, recruit na natin yan. Teka, pigil ni Hangdong Lee. Alam ko kung saan siya nakatira, pero hindi yan ganun kadali. Sinubukan na ng South at East Gangbok yan, parehong mintis. Ano, nilapitan na siya. Oo, pero tinabla sila. Isang simpleng dahilan, ayaw niyang gamitin ang talino niya para sa gyera. E di puntahan natin, sigaw ni Kuza. Walang imposible sa West Gangbok. Tama, sabat ni Harrison. Kung gusto, may paraan. Tumanggo si Hangdong Lee. Yan ang determinasyon ng pinakamalakas sa West Gangbok. Sige na nga, wala nang ibang choice. Tara, puntahan natin si Jaehyuk Jiang, ang Sun Tzu ng Gangbok. Quest window update, starting level up quest, recruit the strategist. Fast forward, narating nila ang bahay ni Jaehyuk Jiang. Lumabas ang isang lalaking mukhang bagong gising. Pakiusap, umuwi na lang kayo, sabi niya, parang wala lang. Ha, anong problema mo? Hindi ako pwedeng istorbohin. May promotion match ako ngayon, at pagkatapos nun, matutulog ako. So, pasensya na, next time na lang. Sabay talikod. Ang tropa, natulala. Talagang tinable tayo. Napakunot noo si Kuza. Anong sabi niya? Tinalikuran lang tayo ng walang pake. At ang lakas ng loob niyang isnabin si Tank Top Suyan Kim. Aba, abuso to. Pero kalmado lang si Suyan Kim. Ayos lang, chill. Ako nga pala si Tank Top Suyan Kim. Sabay pa flex ng di naman ganun kalaking muscle. Bad timing lang siguro tong promotion match niya, dagdag niya. Sabihin nyo na lang sa master nyo na dumaan ako. Magsasalita pa sana si Kuza, pero mabilis siyang pinutol ni Suyan. Alam ko na ang sasabihin mo, di tayo basta-basta susuko. Sabay smirk. At alam mo ba kung anong kasabihan? Third time's the charm. Sumang-ayon si Hyongdong Lee. Tama, babalik tayo. Hindi tayo magpapatalo ng ganun lang. Dagdag pa niya, walang future ang West Gangbok kung wala tayong matinong utak sa grupo. Biglang nagsalita si Hangdong Lee. Teka lang, ang Sun Tzu ng Gangbok, siya na nga yun. Sabay turo kay Jaehyuk Jiang. Napadilat si Suyan Kim. Serious ka ba ngayon? Si Jaehyuk Jiang naman, ngumisi. Tank Top Suyan Kim, talo na kita sa Battle of Wits. Naguluhan si Suyan Kim. Putek, anong ibig sabihin nito? Sinilip niya si Jaehyuk Jiang mula ulo hanggang paa.
Parang kayang bugbugin ng langgam tong makong na to. Binuksan ni Jaiho Kejang ang pinto at nagdeklara. Umuwi na kayo, hindi ako magbabago ng isip. Ayokong masangkot sa kababawan ng away nyo sa gangbok. Sabay hikab pa, parang inip na inip. Dapat matagal nang iniwan sa nakaraan ang ganitong klaseng laban, dagdag niya. Biglang dumating si Haru Song, inaayos ang buhok niya. Hay, hindi nakatali buhok ko, reklamo niya. Biglang ngumisi si Jaiho Kejang. Oh, baka naman tadhana to. Sabay pasok sa bahay. Bale ganito, tawag niya sa kanila. Pwede ko kayong pakinggan, lalo na yung kasama niyong babae, syempre. Napailing si Suyan Kim. Ito na nga ba sinasabi ko? Ang many okis pero sige na nga, pumasok pa rin sila. Habang nasa loob, nagpatuloy si Jaiho Kejang. Alam kong muntik ng burahin ni Yihan at ng tropa niya si Suyan Kim dito. Sabay singhot ng kape, pero nakalusot siya dahil pinasa niya yung bag ng fentanyl mula South Gangbok. Tumango si Fashion Kim. Totoo yan. Akala ko laro-laro lang ang laban, pero malala pala ang consequences pag walang strategy. Paano natin to aayusin? Tanong niya. Pabagsak na nilapag ni Jaiho Kejang ang tasa niya. Aayusin. Hindi kailangan. Napataas ang kilay ni Suyan Kim. Ano daw? Ngumiti si Jaiho Kejang. Si Sae Kang, mas mahalaga sa kanya ang negosyo niya kaysa buhay niya mismo. Babanatan niya ang East Gangbok para mabawi ang fentanyl. Samandal si Suyan Kim at napaisip. Alam mo, mas matanda ako sa'yo ng 1 taon, kaya wag mo akong tinatawag-tawag na bata. Naiirita na ako, pero kahit inis siya, alam niyang may punto si Jaiho Kejang. Pero totoo nga, hindi magtatagal tong gyera natin, lalo na kung hawak pa ni Yihan yung fentanyl. Tumawa ng bahagya si Jaiho Kejang. Medyo owa ka, pero tama ka. Sa dulo, si Sae Kang mismo ang mag-aalok ng truce kay Yihan, either pera o teritoryo, para lang mabawi ang fentanyl niya. Paliwanag ni Jaiho Kejang, magsasama ang East at South Gangbok para lusubin tayo. Siyempre, gusto nilang palawakin ang teritoryo nila. Napakamot sa ulo si Hang Dongli. Master Jaiho Kejang, anong gagawin natin? Napangiti lang si Jaiho Kejang, kalmado pa rin. Di ba sabi ko na, kapag sabay silang umatake, yari tayo. Saka kulang na kulang tayo sa tao para pigilan sila. Tahimik saglit ang lahat, tapos biglang tumawa si Jaiho Kejang. Hahaha, totoo naman, pero may solusyon dyan. Isang paraan para mapigilan ang atake nila, at mas lumawak pa ang impluwensya natin. Napairap si Suyan Kim. At please lang, wag mo akong tawaging bata, nakakairita na talaga. Ngumisi si Jaiho Kejang. Di kumuha tayo ng tulong sa labas. Napasimangot si Suyan Kim. Sino naman yang labas, na yan? Umiling si Hang Dongli. Nako, imposible yan. Enemies natin lahat sa paligid. Pero may naisip si Jaiho Kejang. Andyan naman ang North Gangbok High, di ba? Pwede nating hinga ng tulong ang isang grupo roon. Nagkibit balikat si Kyung Dongli. Tutulungan ba tayo ng North Gangbok? Hindi sila basta-basta may kikialam sa away natin sa timog, sagot ni Jin Yangjiang. Pero kung makakakuha sila ng bagong teritoryo, baka mapaisip sila. Nag-isip si Suyan Kim. Nako, mukhang niloloko lang tayo nito. Pero sa totoo lang, parang may punto rin siya. Nagtaas ng kamay si Suyan Kim. Okay, fine. Pero paano ang strategy natin? Tinanggal ni Jaiho Kejang ang takip sa mapa. Ganito mabubuhay ang West Gangbok. Itinutok niya ang daliri sa mapa. Ipupwesto natin si Hajengu at ang North Gangbok troops sa border ng East at West. Para kahit si Yihan, hindi basta makakaatake. Tuloy pa niya, kahit may umatake, hindi tayo basta-basta babagsak. Habang sila ang bantay sa East border, itutok natin ang natitirang puwersa kay Sae Kang ng South Gangbok. Nagtaas ng kilay si Jin Yangjiang. Hindi ko sinasabing mahina ang South Gangbok, ha? Pero ito lang ang paraan para mabuhay tayo sa laban na to. Napailing si Suyan Kim. Pero pag nakuha natin ang South Gangbok, doon natin mararamdaman ang tunay na gyera laban sa East at North Gangbok. Tumango siya. Sige, yan ang plano. Gangbok, susugod tayo. Habang nag-iisip siya, hindi niya maiwasang mapansin. Nakakita na ako ng maraming pangit sa buhay ko, pero grabe, ibang level tong si Jaiho Kejang.
Si Jaiho Kejang naman, nakangisi pa rin. Parang Three Kingdoms to ah. Biglang hinawakan ni Suyan Kim ang kamay niya. Master Jaiho Kejang, sumali ka na sa crew namin, please. Pero umiling si Jaiho Kejang. Sinabi ko na, wala akong hilig sa gyera. Habang nagtatalo pa sila, inabot ni Harusong ang kwelyo niya at inayos ang damit. Grabe, wala bang aircon dito? Sabay smirk. Pero exciting to. Looking forward to working with you. Biglang may ding. Lumabas ang quest notification. Jihook Jang has joined your crew. Quest complete. Tapos, biglang may dumating. Oy, anong nangyayari rito? Teka, may bisita ka ba? Sabay tinginan sina Suyan Kim at Jihook Jang. Biglang nagsalita yung bagong dating. Oy, bro, napakunot noo si Suyan Kim. Sino yan? Nag-exhale si Jihook Jang, parang sawa na sa buhay. Ay, kuya ko yan. Napanganga si Suyan. Ha, kuya mo. Tumango si Jihook Jang. Jin Hik Jang ang pangalan niya. Tinatawag siyang The Analyzer at dati siyang second in command ng God Dog. Lalong napanganga si Suyan Kim. Teka, pwede rin ba nating i-recruit yan? Napailing si Jihook Jang. Wag mo nang subukan. May pinasukan na yan, trabahador na yan sa The Workers. Habang nakatitig si Suyan Kim, napansin niya. Mas malakas yung kuya. Mas mukha talagang delikado. Sin Cut. Sa combat zone sa pagitan ng West Gangbok High at East Gangbok High. Si He Jin-gu, nakaupo, chill lang. Biglang sumulpot si John Chon Lee, rank 50 ng North Gangbok High. Oy, mukha kang talunan, ah. Sabay tawa, narinig ko natalo ka raw kay Yi Han. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Napakamot si John Chul. Alam na namin yung kwento. Kaya nandito kami para humingi ng tulong. West Gangbok ang nag-request, kaya technically, mas mataas sila sayo. Respetuhin mo naman sila, gago ka. Biglang tumayo si Ha Jin-gu. Sabay suntok. Bog. Ayan ha, malinaw na. Sabi niya, habang nanginginig sa sakit si John Chul. Ngayon, maging mabait kang aso at sumunod ka sa akin. Biglang sumingit si Gang Son Choi, rank 28 ng North Gangbok High. Tama na yan, wag nang magsayang ng energy. Itabi niyo yan para sa totoong laban sa East Gangbok. Lumingon siya kay Ha Jin-gu. Matagal kitang hindi nakita, kumusta ka na? Napataas ng kilay si Ha Jin-gu. Ikaw ba ang in charge dito? Umiling si Gang Son Choi. Hindi naman, pero halatang hindi mo kami pinapansin. Napaisip si Ha Jin-gu. Hindi ba unfair para sa'yo tong sitwasyon? Nagkibit-balikat lang si Gang Son Choi. Ayos lang. Saka isipin mo to, kapag nagtagumpay tayo dito, baka umangat din ang ranggo mo sa North Gangbok. Sabay abot ng kamay, tutulungan natin kayo para pigilan si Hihan. Nagkamot ng ulo si Ha Jin-gu pero tinanggap ang handshake. Fine, magtulungan tayo, pero sa isip niya, talaga bang tutulong ang North Gangbok? Kakta Suyan Kim, nakaupo sa isang baby swing. Oo, sa baby swing. Hawak ang cellphone. Confirm, bro, sasama sa atin ang North Gangbok. Sakto sa sinabi ni Jin Yehang. Sa kabilang linya, tumango ang kausap niya. Solid to, dahil kay Jihook Jang, nakuha natin tong deal. Tama lang na kinuha natin siyang strategist. Si Ha Jin-gu naman, habang hawak ang cellphone, parang wala lang. Okay, whatever, Hyuk. Pero biglang sumigaw yung nasa kabilang linya, oy, teka lang. Tahimik si Ha Jin-gu saglit, tapos may bumigat ang tono. Salamat sa pagligtas mo noon sa West Gangbok High. Kung hindi dahil sayo, patay na siguro kaming lahat. Napahinga siya ng malalim. Matagal ko na dapat sinabi to. Sorry, ang bilis kasi ng mga pangyayari dati. Si Ha Jin-gu, deadma lang. Tumigil ka nga sa pagbabala dyan. Hindi ko lang talaga trip si Hihan. Napakamot si Suyan Kim. Sorry. Akala ko kasi, Ha Jin-gu, tapos na to, bye. Hyuk. Kakta Suyan Kim, nakahiga sa isang bench, mukhang lost sa buhay. Na-realize niyang siya ang pinakamahina sa buong grupo. Pucha, binigay ko lahat ng level up cards sa kanila, ako na lang ang mahina. Napaisip siya, kailangan kong lumakas, dapat gamitin ko na ba lahat ng superior cards mula kay Jinju Jang. Pero may agam-agam. Paano kung lumakas nga ako, pero lalong lumala yung quests?
Alam ko na tong pattern na to, pag malakas ka, mas mahirap ang kalaban. Sa huli, nagdesisyon siya, hawak ko muna tong mga cards. Naalala niya bigla ang panaginip ni Jinju Jiang, isang era of the Three Kingdoms. Kung gusto niyang makasabay, kailangan niyang lumakas ng todo. Meron pa bang ibang paraan? Naalala niya ang dati niyang training kasama si Copy Cloud, kaso busy yun ngayon sa pagpapanggap bilang harusang. Edi mag-side quests muna ako. Pero, wala nang lumalabas na quest sa dating tambayan niya. Dahil naubos na niya ang mga siga roon. Kung pumunta kaya ako sa East o South Gangbok? Bad idea, mas kilala siya roon, delikado. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan. Biglang may naalala siya. Sandali lang, may paraan sa North Gangbok. Sa North Gangbok Territory, may isang lalaking blondie na nakataas ang kilay. Ako lang ba o may kakaiba akong nakikita? Sumagot yung isa, naka-brown jacket. Hindi, pare, kita ko rin. May isa pang nag-comment. Alam ko na, may tanga na naman dito. Lahat sila, nakatingin kay Suyan Kim. Natakaw pansin sa suot niyang Puchu Pakhang disguise. Pero determinado siya, hindi pa ako sikat dito. Dito ako babawi, napangiti siya. Sakto, mas malaki ang North Gangbok kesa sa tatlong ibang teritoryo combined. Ibig sabihin, mas maraming quests. Quest window notification, new main quest available. Si Sandrel, napailing. Mukhang gusto mo ng gulo, Biglang sugod. Si Suyan Kim, napaatras pero excited. Wow, main quest. Parang diamond card to. Biglang lumitaw ang quest window notification. Explore North Gangbok High Territory. Reward, isang diamond card. Ginamit ni Suyan ang weaving technique, swabe niyang naiwasan ang suntok ni Sandrel. Pag-swoosh, wala siyang tama, si Suyan Kim, napangiti. Ang galing ko Don, anong pangalan mo? Quest window notification, you used the driving technique. Si Sandrel, galit na. Aba, gusto mo malaman pangalan ko, ha? Si Suyan Kim, handa na. Kung ito na lang pangalan mo, LUSOB. Sabay tadyak. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.